video is another concern video po. Ang sabi niya is, hello Miss Che, kakakasal ko lang last January 2024. Pa-advise naman po how to become a good wife. Dati kasi, easy-go-lucky lang ako. Feeling ko, ganun pa rin ako until now. Wala rin kasing imik si hubby ko. Hindi ko tuloy alam kung okay sa kanya na ganito ako. Okay, let's straight to the point. Before you become a wife, number 1, dapat alam mo kung ano yung mission mo. And kung ano yung vision mo sa buhay. Hindi ka lang basta baby factory o isang cook sa family. Nandito tayo sa mundong ibabaw dahil may purpose tayo. Ano ba yung vision mo? Ano ba yung mission mo kung bakit nag-exist ka sa mundong to? Hindi ka pwedeng pumasok sa isang marriage dahil lang uso or dahil lang nagmamahalan kayo. Dapat kaakibat dyan kung ano yung purpose mo, kung bakit gusto mong lumagay sa tahimik. At kapag may baong kang mission and vision, kapag pumasok ka sa marriage, huwag mong hahayaan na ma-jeopardize ang mga vision and mission mo na ito nang dahil lang sa marriage mo. Marami kasing kababaihan na punong-puno ng pangarap sa buhay. Pero once na nag-settle down sila, hinahayaan na nila na huwag abutin yung mga pangarap nila. Kasi ipinapaubaya na lang nila iyon doon sa mga partner nilang lalaki. Ang isasubmit mo lang sa husband mo ay ang sarili mo, hindi ang pangarap mo. Number 2, bago ka maging isang wife, dapat merong kang source of income. Kapag pumasok ka sa isang marriage, tapos wala kang job or wala kang kahit na maliit na business, na kahit na anong pinagkakakitaan mo. Yung tipong pumasok ka sa marriage para sagipin ka niya, para maging ATM mo siya. Pangit pakinggan pero ganun talaga ang mangyayari. Of course, iaasa mo yung financial responsibility mo. Anong mangyayari sa'yo? Hindi magiging sunod-sunuran ka. Magiging liability ka, hindi ka asset. So, get a job. Hayaan mo siyang mag-provide for you, pero dapat kaya mo rin mag-provide for yourself. Another thing, learn how to address your man. Anong ibig kong sabihin dito? Dapat ina-address mo yung partner mo na siya yung head ng family with respect and honor. Huwag mo siyang kinakausap na parang isang utusan. Kasi kung hindi mo kayang bigyan ng respeto ang lalaki at hindi mo siya hahayaan na mamuno sa family ninyo, huwag ka nang pumasok sa salitang marriage. Kasi you will end up na maging divorce or maging single mother ka. Ang lalaki, isa sa pinaka-importante bukod sa sex ay makuha nila ang respeto galing doon sa partner nila. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, take care of your body. Kinakailangan alagaan mo yung sarili mo. May mga babaeng 20s pa lang o early 30s pero yung katawan nila parang pang 40s, 50s na. Bakit? Ilan na yung anak na meron ka? Hindi mo na mapagkasya yung oras mo sa mga anak mo. Lalong hindi mo na mabibigyan ng oras ang sarili mo. Dahil nakakalimutan mo nang ayusin ang sarili mo, hindi ka na attractive sa paningin ng husband mo. Kinakailangan na healthy ka bago ka pumasok sa marriage. Kung may sakit ka naman, magpagaling ka muna. With faith, you will be healed. Kung mahilig ka kumain ng mga junk, tigilan mo yon, palitan mo ng mas magagandang at masusustansyang pagkain. Kaya wag mag-anak ng marami nang hindi na kayang isustain yung pangangailangan ng mga bata at hindi mo na rin kayang maalagaan ang sarili mo. Maraming mga lalaki na iniiwan yung mga asawa nila dahil nalosyang na, pumangit na yung katawan. Kinakailangan alagaan mo yung sarili mo dahil ikaw lang ang responsible na mag-alaga talaga ng sarili mo. Bonus na lang kung yung partner mo ay maalagang lalaki. And syempre, isa sa importante, learn how to cook. Dapat magaling tayong magluto. Dapat magaling tayong dumiskarte sa pagkain. Ang mga kalalakihan, wag na wag mong bibiruin yung stomach nila.
napakahalaga sa kanila na masarap yung kinakain nila. Lalo na kung yung mga partner nila ang nagluto nito. Learn to cook different types of food or kung ano-ano pa, merienda. Yan yung mga dahilan kung bakit maagang uuwi yung asawa mo, maagang uuwi yung mga anak mo, magstay lang sila sa bahay kasi nga nag-aabang sila ng mga lulutuin mo. Hindi man nila sinasabi yan, pero napakalaking impact niyan kapag nagpapamilya ka. Asahan mo, laging nagmamadali ang pamilya mo na makauwi sa bahay dahil may niluto ka para sa kanila. Another thing, syempre pinaka-importante, learn about sex. Kung noon marami ka nang alam about SCX, dapat ngayon mas nag-explore ka pa, nag-experiment ka pa para dito sa partner mo and also para din sa'yo. Huwag kang mahihiya sa kanya na i-share mo yung mga idea mo about sex kasi diyan kayo magkakaroon ng mas deeper connection kung mapag-aaralan yung maging compatible pagdating sa kama. So, hindi porket hindi mo ginagawa noon, ngayon hindi mo pa rin gagawin. Paano kung gustong-gusto ng partner mo yun? Then, dahil di mo ginagawa, okay lang si partner mo, pero wag ka, iba yung tumatakbo sa isip niya. Nagwi-wishful thinking niya na sana one day, yung gusto kong gawin sa akin, nung aking wife, magawa niya. So, learn about sex. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo at kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!